don't tell me, doon sa 16 million, hindi man lang kayo tumawag kay Mr. T. Para sabihin, Mr. T, itong check 101, ikaw ba namin ito o hindi? Pag sinabi ni Mr. T, ngayon, ilalag nyo ngayon doon sa libro kung sino yung tumawag at anong oras, yung pagtawag ninyo at anong araw. Your Honor, good afternoon. Ang bangko po ay meron pong may internal policy para gawin po yan. Subalit po, sa dami po ng checking pumapasok sa amin, kailangan po namin mag-decide base po sa mga konsiderasyon at kasama po doon ang... Bullshit! Sorry. No! Ako nga, hindi naman ako ganun laki ng pera ko. Pag meron ng check na inisyo ko 10,000, tinatawag ko ng bangko eh. 10,000 lang nga, yung bangko tatawag sa akin. Mr. Tulfo, igugo pa namin itong check number na ito. 10,000 lang. Yung pa kaya 16 million, sabihin mo sa akin. Kasi ang daming check yung pumapasok. Huwag mo naman ako i-bullshit. Mr. Tulfo. As a copy of, doon ko po nakita that there were transfers being made even after his death and even while my husband nakarata ospital at hindi pa po patay. My husband and I had COVID. My husband died from COVID. We were in the COVID ward. So obviously during the pandemic, no one is allowed in the COVID ward. So there is no way for the checks to be signed by my husband kasi COVID pa, naka-intubate pa siya. And nobody is allowed in the COVID ward. And then ang mas masakit po, Senator, as I mentioned to you during your show, was withdrawals were being made after his death. And alam naman po natin ang batas that pag may namatay na po, frozen na po ang mga assets. Alam ba ng bangko, ma'am, na... Opo, kasi, yes sir, because they even sent flowers to our house. Okay, so alam nila. Opo. Okay. So, nagtataka po ako po walang access. Sila, hindi lang access yung mga stepchildren, pati fund transfers, which nakalagay naman po sa bank transaction history reports. So, dumulog po ako sa programa niya, sir, because I tried, my lawyers tried to do everything that is legally possible, they reach out, tell the children, let's do everything amenable, pero the kids are not cooperative at all. We give credit to the lawyers of the stepchildren, but he's just the bearer of the news. Tagasunod lang naman siya. Ako, I give credit to the Caliejo office because they're very proactive. So, and then meron tayo ditong letter from the PNP stating that ilan sa mga cheque ay forged. Okay. Tanungin natin naman sa PNP paano natutunayan na forged mga checks na yan. For the meantime, I would like to talk to RCBC first. Meron mga representative from the RCBC. dito. Okay. And sino yung unang gusto sumagot po doon sa mga katanungan ni Ms. Gina T? Good afternoon, Senator. Good afternoon, everyone. Ang una pong tanong ay tungkol po dun sa pagkaalam po ng bangko tungkol sa death ng client natin. No, habang nakaratay pa yung kanyang husband sa COVID ward na wala namang pinapera kahit na sino pinaka-close relative, although dalawa silang nakaratay doon, bakit tuloy-tuloy pa yung bank transfer, tuloy-tuloy pa yung tanggap ng mga cheque na ma-encash? Why did it happen? Senator, good afternoon po. With regards po dun sa mga cheque na pumasok noong sabi ni Ms. T na nakarapit sa si kliyente, is nung pumasok po ito, during that time, hindi naman po namin alam na kung anong katatayuan ni Hindi nyo alam. ng kliyente. So, kami po ay nagbase lamang doon sa cheque na pumapasok. Right. So, do you have a way na para malaman kung yung signature by forge o hindi? Lahat po ng cheque na pumapasok sa bangko namin ay sinisili po yung mga image at minamatch po yung perma doon sa perma na meron po kami pinahahawakan na ginamit noong. Okay. I'd like to call the attention of the PNP
na nag-issue nitong certification na forge yung mga checks? Identify yourself, Colonel. Yes, sir. Good afternoon, sir. We have the question document examination. Ano mo lang title niyo po sa PNP at ano po yung expertise niyo? Sir, I am the deputy deputy director for operation, and also with us the person who conducted the examination and chief of the question documents division, sir. Pero meron bang expert sa inyo na titingin sa mga signatures? Yes, sir. We have that, sir. And who's that Also with person? this. What's his name? Eduardo De Rosario, sir, our document examiner, and also the division chief of question documents, Inyo Pilinit Aguila, sir. So, Okay, pero matanong ko lang, anong expertise meron kayo para masabi nyo na kayo ay capable sa pag-examine ng isang signature at madetermina kung yung by force o hindi? sir, can we turn over the to our question document examiner? Yes po. Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat, particularly po kay Sir Senator. Ako po si Lainette Villapando Aguila, Chief po ng Question Document Examination Division. So, mayroon po kami mga qualification before maging document examiner. Okay. So, first, our course po is the criminology. So, we are a criminologist, and we have attended some courses regarding the signature identification and examination. And I'm almost more or less 25 years as a document examiner po sa PNP Forensic Group. Sounds good. Okay. So, dito sa initial certification at meron kayo nilagay ng mga checker rito na exhibit na sinasabi ninyong forge. So, paano po nasabi na forge? Yung mga So, checker na pinakita sa inyo ni Ms. Gina T. Actually po, the findings that we give to that examination is an indication that the question signatures appearing on the 6 RCBC checks bearing signature of Mr. Alvin O. T. ay indication po that there are indications that they were not written by one and the same person. Indication lang po yung binigay namin kasi photocopies po yung 6 RCBC checks na in-examine namin. Photocopies Opo, sir. na ibinigay ng RCBC kay Ma'am Gina na ipinasa sa inyo. Yes, sir. Okay. So, RCBC, bakit photocopy? Bakit hindi cancel check mismo ang pinakita nyo kay Ma'am Gina? Diba dapat yung cancel check kasi doon makikita talaga mas malinaw yung pirma. Senator, ngayon po kasi tayo po ay naka-image-based clearing na simula po noong 2017. So yun pong mga original checks ay hindi na po bumabalik sa bangko na nag-issue nito. Saan pupunta yung Na cancel check? ito po ay naiiwan kung saan din-deposit yung check. So, bakit hindi pwedeng kunin pa yun para ipa-examine natin ulit? Nung pong nalaman namin itong kaso na ito is nung sumulat Kaya nga, so, ipakita niyo yung bagong check para examine yung expert natin sa PNP. Huwag pipigan ng photocopy para wala na kayo pwede maibutas. So, dapat yung expert ninyo, pati expert ng PNP, tingnan natin sino magaling sa inyo. I want the cancel check. Ipapasapi na namin yung cancel check. I-request po natin ito sa bangko kung saan din-deposit yung check. Yes, you must. You're from the main office, right? Opo, sir. Good. Wala ba kayong tinatawag na threshold amount na pag na-reach yung amount na yon, you have to call the depositor kung sa kanya ba itong signature, itong cheque at kung i-go ba o hindi? Wala. Senator, meron po kaming mga policies and procedures po sa mga ganyan. Ayan nga. So in the case sa account ni Mr. T, ano yung policy niyo o threshold niyo sa cheque na natatanggap niyo from him na para ini-encash o napasok? Senator,
hindi ko po kasi pwedeng ano ang ating palisiyan ng bangko. Okay, sige. O ayaw policy ng bangko. Pero meron kayong policy na gano'n in place. Nakita by the millions. Okay? Yung isang check, 1 million doon. Meron pa isang check at 16 million. Don't tell me, doon sa 16 million, hindi man lang kayo tumawag kay Mr. T. Para sabihin, Mr. T, itong check 101, ikaw ba namin ito o hindi? Pag sinabi ni Mr. T, ngayon, ilalag niyo ngayon doon sa libro kung sino yung tumawag at anong oras, yung pagtawag ninyo at anong araw. Your Honor, good afternoon. Ang bangko po ay meron pong may internal policy para gawin po yan. Subalit po, sa dami po ng checking pumapasok sa amin, kailangan po namin mag-decide base po sa mga konsiderasyon at kasama po doon ang... Bullshit! Sorry. No! Ako nga, hindi naman ako ganun laki ng pera ko. Pag meron ng check na inisyo ko 10,000, tinatawag ko ng bangko eh. 10,000 lang nga, yung bangko tatawag sa akin. Mr. Tulpo, igugo pa namin itong check number na ito. 10,000 lang. Yung pa kaya 16 million, sabihin mo sa akin. Kasi ang daming check yung pumapasok. Huwag mo naman ako i-bullshit. Mr. Peralta, huwag ako. That's a lot of money. 16 million we're talking about. We're not talking about 16,000 pesos. 16 million, mag-alarma ka na. Dapat yung tao ninyo dyan sa bangko, yung manager, tatawag na. Teka muna, totoo ba ito? O baka ninakaw na itong checking ito at pinorge? O ngayon, may tatawag, sir, o pwede pagtawag sa bahay, o nandiyan pa si Mr. T, andito, taas ang telepon, Mr. T. Okay pa itong checking ito, ikaw pa pumirma ito, ganun dapat. Pero paano matawagan? Nasa COVID ward nga eh. Senator, with due respect, ang bangko po ay mayroong mga threshold nga po, sabi ko nga po kanina. Ito po ay sinusunod naman ng bangko. Subalit, Kaya nga kung sinunod, bakit kung tumawag sila dun sa may isang check na worth 16 million, bakit hindi tumawag? may iba pong mga konsiderasyon, Your Honor. Anong konsiderasyon? Tulad po ng anong mga detalye ng nasa cheque, kailan po siya na-issue, kanino po ang payer ng cheque, at kung... Sir, again, another bullshit. Regardless kung anong circumstances, regardless kung anong araw, regardless kung para kanino, etc., etc., pag sinabing you have to make a call because that's a policy dahil sa amount na yan ay malaki o na-reach na yung threshold, you have to make that phone call. Which you did na. Sabi ko sa akin, yung sa akin, 10,000 lang eh. Na sinulat kong check eh, tinatawagan na ako eh. By record po kami, Senator Tulfo, na meron po kami mga ginawang pagtawag. Hindi ko lang po ma-confirm yung pinapakita. Hindi, sa lahat ng check tumawag kayo. Sabi ko nga po, Your Honor, hindi po lahat. Then you should have brought that with us today because alam mo, magkakahiring tayo tungkol dito. Then you should have brought it with us. Sabi nila, itong checking ganito, tumawag kami kay Mr. T, ang tumawag si Maria. Itong checking number 2, tumawag kami, ang tumawag si Mario. Dapat meron na kayong ganong klase mga information because you know ahead of time na ito pag-usapan natin. Kasi sa susunod po, kung kita ulit dito, gigisahin kita ng 10 beses. Huwag kayo magsinungaling. Nalusutan kayo rito. Or, like I said in my radio program, I don't think it's a policy of RCBC na magloko ng tao sa institution. Malinis ang RCBC. I don't have any problem with the RCBC. Pero, meron at meron tao doon sa branch na yun na loko-loko. Na gumawa ng kalokohan. And that's what you have to find out. Huwag nyo na i-cover up. Admit your fault, mag-sorry, and then sibakin yung dapat sibakin. Mr. Senator, good afternoon. Yes, sir. We will do the necessary process and the investigation to make sure that if there has been a breach of our policies, we will punish the persons involved. But at this point, Mr. Senator, we don't have that full information. Then you have to investigate because once na nakita nyo sa inyo investigation, talaga nagkamaling yung tao, Yes. i-refund, ibalik yung pera. Yes, we will, Senator, we will Thank you. have our own investigation, but the result of the investigation, I cannot preempt at this point. Okay. Ma'am Gina, parang gusto niyo magsalita? Go ahead po, ma'am. Ayos na. Hello? Can I be heard? Yes, ma'am.
Sir, napapailing po ako sa comment ng RCBC. Katulad sinabi niyo, sir, they knew that there was a Senate hearing. They should have done their research. And it's been 3 years, Senator. It's been 3 years. Hindi po ako naging pabaya sa pagsulat ng reminders sa kanila. I've called them repeatedly. I've spoken to the manager in RCBC Tanda. They know yung aking lamentation. Alam nila yung reklamo ko. But it fell on deaf ears. No? Hindi nila ako iniintindi. So, kaya nga dumulog po ako sa inyo because I saw naman the biases were geared towards the stepchildren. Okay? And Because yung isa doon, politiko. yung aking pong nireklamo sa programa nyo, kaya ko po siya, I'm not singling him out. That's why I'm said, ma'am, sorry. Consular Politiko po. siguro, exactly. It's a Binibigyan ng counselor pabor, po. timely connection. Opo. Hindi ko siya sinisingle out because konsehal siya. Because he was the single point of contact when we were still in speaking terms, siya po ang single point of contact because lima silang magkapatid, ako lang mag-isa. So, sa akin, sir, kasi, if you see the back of the checks, the money were transferred to a certain bank account, which is named Mighty Oaks Corporation. And Mighty Oaks is owned by Councilor Alvin T. and 4 of his siblings. And wala po siyang, 5 lang po sila dyan sa incorporation na yan. Wala po yung pangalan ng asawa ko dyan sa bangko na yan na nasa Metrobank kasi kaya hindi mafo-frozen yung account na yun. Kasi wala ang pangalan ng asawa ko dyan sa board of directors. We have SEC papers that we generated, and Mighty Oaks is owned by Councilor Alvin T. and the 4 other children. That's where all the money went according to all the transaction history records of RCBC. Sa katanungan RCBC, nalaman nyo na nag-passed away na yung husband, yung Ma'am Gina, nagpadala po pala kayo ng flowers. Okay? Now, after his death, bakit tuloy-tuloy pa rin yung pag-transfer ng pera out of his account? Senator, sa record po ng aming bangko, ang knowledge of death po ng branch, ng Tandag branch is January 11, kung kailan po si Ma'am Gina ay nagpadala sa amin ng sulat na in-acknowledge po ng branch. Doon po yung date na kami naman po ay nag-act para i-put on hold yung accounts po ni deceased client. January 11 na freeze yung account. Yes, Senator. Ma'am Gina? Sir, the bank officers went to my house during the week, aside from sending me flowers. Don't you think po na pumunta kayo sa bahay? Don't you think po na dapat from then on, fini-freeze mo ng accounts? Not appropriate na. So, alam niyo na po ng patay, pupunta na pala sa bahay sa wake, yung mga alipores niyo dyan sa branch, then automatically kinabukasan after the visit sa wake, not appropriate. Sila na mismo gumawa yung freeze. Freeze na account. Ang Mr. week, Senator, I'm sorry po, ma'am. sorry, can I just say? Stop to Ma'am Gina. No problem. My husband died December 16. His wake was from December 18 to December 26. Bumisita po ang mga officers December 18, up to December 26. Kasi Wait. December 26, dinala po namin, ako at si Councilor, nung kami ay okay pa nung ni Councilor, ako at si Councilor at ang kanyang girlfriend, dinala po namin ang labi ng asawa ko sa Davao to have it cremated. And Davao is 5 hours away from Tandag City. Pero during the wake period, the officers of Tandag City went to our house. Kilala po ang pamilya ng asawa ko. So, posibleng walang may alam na patay ang asawa ko. And just to share with you, Senator, I spoke to, again, sinabi ko sa show niyo, I spoke to BDO again. Tinanong ko sa kanila, kailan niyo i-freeze ang account? Kailangan may account ba kayo sa video mo? Opo, meron Okay. po. And sabi ng BDO, the moment we find out, even if there's no letter yet, we will freeze the account. Automatic. Oo. Even without you Oo. informing them or telling Yes, them. so, because So, alam na, and kaya nga sabi ng BDO, especially ma'am, kung kilala yung pamilya ng asawa nyo, alam naman ng lahat na namatay siya. He's well loved in our province. So, imposible po na gagamitan ako ng technical ng RCBC na January lang nila. Kasi sir,
there were withdrawals up to after his death na, di ba? Merong December 23 withdrawals, merong mid-January withdrawals. So, and it's very unfair for RCBC to use technical terms sa akin. Ayan, RCBC, nasaktan niyo lahat si Ma'am Gina. Sir, do not ever fucking smile. Do not, this is a serious matter. Malungkot siya, ilang taon na ito, nagmagdalakati siya. Tapos pangising-isi ka dyan. Heck, don't do that, please. Pasensya na po, Mr. Senator. And pasensya na rin, Madam Gina. Ito pong mga informasyon ngayon nakakalat po lang namin after we received the invitation from the Senator. Sabi ko nga po, Mr. Senator, we will investigate kung talaga bang nagpadala ng flowers, kung talaga bang merong breach in the policy. Because sa sinasabi po ni Ms. Gina, ganun din po ang policy ng RCBC. Bakit? We put on hold the account once we get. Isa pa, kung meron kayong magandang policy, bakit pinaikot-ikot mo siya? Bakit hindi mo siya in-entertain as an heir? Alam niyo naman na wife siya, magtatanong siya ng mga information tungkol sa account, binibigay siya ng hard time, at later on, pumayag na magbigay ng information, pero pag account lang, I mean, talagang binibigay siya ng hard time. So parang may pinapaboran. And please don't laugh again, ha? Sige, pakisagot na. Mr. Senator, we will investigate that, as I said. But we have given Mrs. Gina T the information that she rightfully deserves as a surviving spouse. Account number lang binigay niyo. Yun po kasi ang balances, even transaction history ko, nabigay ko. In fact, kay Mrs. Gina T lang po namin sharing information. Is it right, Ma'am Gina? As I mentioned, I give credit naman to RCBC for being helpful, but I had to go to the main office. I had to find a connection to get those records. But the fact remains that the branch office in Tandag they were never cooperative at all. I wrote letters to them repeatedly. They were never cooperative. It The just branch. yes. So again, let me repeat. In fairness, yung main office, cooperative naman daw. After na magpunta sa main office, kasi sinasabi ko, RCBC itself as an institution, okay sila, wala tayong problema doon. Siguro doon sa branch, at may mga tao doon sa branch na hindi gumagawa ng tama, ito po napapawang procedure. Yun dapat imbestigahan, find out, and then pag nakita nyo talaga may problema, may mali, then pagalitan nyo, gumawa kayo ng pala, isanction yung tao, si bakit kinakalan sa bakit, and then ibalik yung pera na na-withdraw. Gagawin po Especially namin kung- yan, Mr. Senator. Thank you, sir. Ma'am Gina. Sir, again, this is after the fact. So, 3 taon na po ang nakakaraan. I've been talking to RCBC since 2022. They know my lamentations, they know my reklamo. Alam nila katakot-takot na email, calls, ginawa ko. Kaya nga dumulog na ako sa inyo because wala namang nangyayari. So, kung sasabihin sa akin ng RCBC ngayon, just because you're in front of them, na they will do their investigation and due diligence, for me, it's water under the bridge. Kailan na naman ito matatapos? Ma'am, continuous to yung ano natin. Hindi naman ako minus ko kung dito sa Yes, Senado. yes, Pag sir, I inimpisa trust, ako, tinatapos ko. sir, I trust you, but I don't Thank you. trust them, sorry. Okay, o see, nakita niyo RCBC. Nasira yung trust niya sa bangko ninyo. Kasi hindi kayo maaagap, hindi kayo mabilis umaksyon. Once na dapat may pumunta sa inyo para magreklamo, umaksyon agad kayo. Ay 3 years na pala siya papalik-balik. Ang bagal ng aksyon ninyo, mas pinapaboran niyo pa yung mga anak. E-air din naman siya bilang isang legal wife. Widowed wife. O sana in-entertain niyo siya. But hindi eh. Pinabalik-balik niyo na, pinagod niyo lang siya. Until na nagsumbong siya rito, hindi pa sana kayo umaksyon, dito hindi ako papayag. Pa-imbestigan ko kayo. Patatawag ko yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kung kinakailan, every week maghiring tayo rito, sige, 1 to sawa tayo. At pag nakita ko nagsinungaling kayo, ipapakontem ko kayo, may kulungan dyan sa baba. Sa ilalim, ito. Marami na kami napakulong dyan, mga nagsinungaling, pinakontempt namin. Totoo yan, it will happen. Pasensyahan tayo. Now, yung Metrobank naman, may issue pa rin kayo sa Metrobank, ma'am, di ba? Nasaan yung Metrobank here? Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Janela Marie Panilio from Metrobank. Ano po yung position po sa Metrobank, Ma'am Pandilio? Yes, I am the head of legal. Okay. Go ahead po, Ma'am Gina. Ano yung problema sa Metrobank? Sa Metrobank po,
unlike ang RCBC that they were eventually cooperative po, ang Metrobank, they were never cooperative. The most, Never? Yeah po. The most that they gave me was a list of my husband's bank accounts. Yeah, yeah. So, yeah, we have the documents na five, they just gave me a list of his bank accounts, but alam naman po natin na common sense na dapat isulat nila pati yung corresponding balance. Diba? So despite my repeated letters to them, I first, of course, in-approach ko muna yung branch heads ng Tandag City, and ginamitan po nila ako ng Bank Secusiro. Even if my lawyers told them otherwise na hindi dapat gamitan, talagang kulang na lang magmakaawa ako sa kanila. So pinahirapan nila ako. And then eventually, umamin po sila sa akin na they were given instructions by the first and second sons of my late husband, the eldest, Kevin T., and the counselor, Alvin C. T. Jr. They were given apparently instructions po not to release any documents to me or any of my lawyers. Inamin po ng branch head. And sino po yung nag-amin sa inyo niya? Nandun po sa... May pangalan po tayo? Kasi baka i-deny nila eh. Si Harold and si Randy Marinduque. Harold And and Randy. Harold is the branch head and Randy Marinduque is like... magkapatid po ito, parang apelido? Hindi po. Harold Okay. Bonorides. Your staff to, sir, he has the... Alright. Ma'am Janela. Sir, can I add? Go ahead po, Ma'am Gina. Because hindi nila ako pinapansin sa Tandag City, I sent a letter to the president of Metrobank. I don't know him, but naglakas loob lang ako. And who's the president of Metrobank? Mr. Fabian D. Fabian Yeah, D-E. D. Okay. He's the president. So I went personally to the head office of Metrobank. I didn't know anyone. Pumunta ako, may dala akong letter. It's a good thing his executive assistant accepted the letter. Ang tono po ng letter ko kay President Fabian D. of Metrobank is seeking his intervention na sana ma-overrule niya yung decision ng Tandag City. Kasi sabi ko, kung nagawa ng RCBC na matulungan ako at mabigyan ako ng peso account o peso value, sana kayo din. Unfortunately po, sir, ang ginawa po ng office ni Mr. Fabian D, they just forced me to the customer care service. Alam naman natin na pag na-customer care, wala nang mangyayari dyan. I'm just one of those complainants. And to think, pinag-uusapan natin na ang mga nalipat na pera ay napunta sa bank account na nasa Metrobank. Kasi yung Mighty Oaks Corporation, doon po nilipat lahat. So, imbis na action na ng tanggapan ni Mr. Fabian D, yung complaint mo, pinasa ka pababa sa customer care Via email pa. through email pa. Yun lang. And then may nangyari ba after na ipasa sa Ang customer sabi care? ng customer care, we will look into it. Alam ko nang wala na. Wala na. There's no point. Metrobank, please. Your Honor, if I may be allowed to address. First of all, I would like to apologize to Ms. Gina T. for the impression that we seem to be siding with one party. I would like to emphasize, Your Honor, that we, as a bank, have our procedures and we implement and follow this uniformly. In this case, for Your Honor, we are not siding with any party. It is unfortunate and we again regret that this incident led to this complaint from Ms. Gina T. But I do confirm that when we received the letters from her, we replied and we provided the information that we could provide under the law. And what are those information? So we issued a total of 3 letters, Your Honor. No, but what she was asking ay yung mga account numbers and the balance of those accounts, which pinagdamutan niyo sa kanya. Your Honor, I would like to respectfully bring her attention to a certification, a letter dated January 31, 2022, which was in reply to a letter from her, I assume it's her attorney, because she was signatory to the letter, Attorney Peter Neil Trinidad. They were asking for a certification. Miss Gina T. signed
at the bottom, no? And we replied to this and provided the outstanding balances as well, Your Honor. That was in addition to the first certification we provided. So how many accounts were mentioned in response to her letter and 5 accounts, Your Honor. with balances? Yes, Your Honor. Siguro, go ahead. The lawyer can talk. Go ahead, sir, kayo po magsalita. Pwede ka magsalita, Attorney Samuel Bernardo, lawyer of Ma'am Gina T. Good afternoon, Mr. Chair. I have with me the certification given by Metrobank. It only states here the 5 accounts, the account type, account number, and then the account name. And there's no amount. No amount. So magkaiba kayo. Your Honor, I am happy to provide counsel with a copy of this letter. It's to a certain attorney Peter Neil Trinidad. Sir, may I say that Attorney P.N. Trinidad used to be the legal counsel of the children, but he resigned as a Of counsel the children, of the children, not of you. not of me. So, hindi naman siguro ako dudulog kay Attorney kay Senator Raffy sa show nyo kung meron akong documents of Metro. Okay, Ma'am Janela, you're a lawyer. Okay, yung binabanggit mong lawyer, lawyer yung kabila na inireklamo nga niya. Your Honor, in the letter, Miss Gina signed also. But were you sure na she was provided a copy or at least to her lawyer? A copy was, hold on, Your Honor, let me just bring out my copy. Was that hard copy letter or email? Hard copy, Your Honor. So pag hard copy, dapat meron siyang receiving signature na na-receive niya, yung letter. Kasi naka-address sa kanya, di ba? Kung talagang naka-address sa kanya, dapat yung, was it through mail or registered mail? So- Regular letter, snail mail, ano Yes, ba? Your Honor. So for clarity, the letter was dated January 21. It was written by Attorney Peter Neil Trinidad with the signed conformity of Miss Gina T. and signed also by one of the heirs slash attorney in fact. No? We then replied to this letter and sent it to Attorney Peter Neil Trinidad. Kaya nga, yung letter na, okay, maaaring sabihin na natin muna, bago ko tanongin si Ma'am Gina, na nag-confirm siya doon sa request pinadala sa sulat sa inyo and in return nag-reply kayo. Eh sinasabi niya hindi siya naka-receive ng reply ninyo. So ang tanong ko ngayon, ano yung mode of reply ninyo? Sabi mo hard copy. Paano ba? Snail mail? Ano ba yung FedEx? Registered mail? Paano? O may ginamit kay messenger? May I just confirm for a minute, Mr. Okay. Chairman, on the exact mode Sige po. for accuracy? So while nag-examine si Ma'am Gina, Sir, would you like to if say something? Sir, if I may say, correct po kayo na I may have signed a request letter. But the question is, where is the response of that request letter, which we don't have at all? Kasi kaya tinatanong ko Yun nga nga po, ma'am. So, baka Kung na- maaari ding na-forge. Hindi ko po alam. So dapat yung reply ninyo, yung pagpapadala nyo nung, kasi nireklamo nga niya yung kabila. Ano sa inyo? You would like to say, Attorney Yes, Bernardo, say something. Mr. Chair, I would like to add, based on the letter given by Metrobank, it was dated January 21, 2022, which they replied as to only the account type, account number, and account name. However, following that, on January 26, 2022, January 26, 2022, Miss Gina T. Sent a letter again to Metrobank Tandag to Mr. Randy Marinduque to ask the complete full bank history, activity, and transactions, which was signed by Miss Gina T herself, but there was no letter reply. This was duly received by Metrobank and
Okay, This so, was copy furnished to our office. right. So, na-receive doon. Kaya nga sinasabi ko, Ma'am Janela, meron ba kayong ebidensya na na-receive ni Ma'am Gina yung reply ninyo na sinasabi nyo nandun yung account number at nandun yung balance? Pinapacheck ko lang po, Your Honor, on the mode on how it was sent. Well, you But should have the done let- that kasi alam mo naman yan ang pag-uusapan natin. So, ba't ngayon pa tayo magpapacheck? Naghabol tayo ng oras. I apologize, Your Honor, but we do confirm that there was a reply to the lawyer. Sabihin na nga natin may reply. Kaya nga, you're a lawyer. You should know better. Pag nasa korte tayo, baka pinagalitan ka na ni judge. Dapat meron kang way na ma-determine kung yung reply nyo ba ay na-receive niya o hindi. O kung siya ba mismo naka-receive. Para makikita natin doon, receive, tapos sign niya. O sinabi yung pinantila sa lawyer. Ngayon, sabi niya, hindi naman niya lawyer yun. Lawyer ng kabila yun. O sabihin natin, for the sake of argument, talaga nag-confirm siya. Okay. Pero that was before na nagkagulo-gulo. Na nagkagulo-gulo na, kasi baka yung sagot nyo, kaya dapat tuwing mag-reply kayo, kung sino nandoon sa letter na nag-request, pareho kung dalawang tao, dalawang party, both parties should be sent a copy, and then you should get a receiving signature from them. That point is well taken, Your Honor. I will investigate on the mode of it, if it was sent. Ngayon, Ma'am Gina, di ba may reklamo pa rin kayong mga cheque na Yes, Your Honor. So, the main reason naman talaga po na lumapit po ako sa inyo, sir, is to find clarity na ano na yung mga cheque na yun. Diba? Which they said they will investigate. Na para sa akin, sir, don't you think po na much deserved, long overdue justice na ako. After 3 years, mag-check pa lang sila, mag-due diligence lang sila, ngayon lang sila mag-investigate. When I have repeatedly complained to both banks. those checks in question, Yes, when were they issued? They were issued when my husband was still in the hospital and even after his death. Pareho din sa RCBC. Yung sa Metrobank po, if I mention po, sir, sa Metrobank, sa show ninyo, we did not reach that point because nga they were not cooperating at all. So I have no way to find out any data po because wala silang binibigay na bank balances. The most that Metrobank has helped me with is just the list of the bank account numbers. That's it. So Metrobank, dapat pakita nyo yung activity, no, especially habang nasa ospital si Mr. T and then hanggang sa siya ay namatay. Your Honor, In the name of transparency, you should do that. And kung sabihin nyo bank secrecy, air naman siya eh. Your Honor, we would be happy to provide the information with the written consent of all the legal heirs or upon a court order, Your Honor. Upon the court order, Yes, Your Honor. but As an exception, Your Honor, to the bank secrecy. BSP is here. I need your opinion on this. Mr. Chair, with respect to the BSP, we are not aware of any information about that incident or case of Ms. Gina T because we just received the information yesterday. The one thing that we did yesterday was to ask first RCBC and Metrobank if there's a complaint against them by Ms. Gina T, and the second one is to ask our Consumer Protection and Market Conduct if they have received a complaint also from Ms. Gina T. Based on that, we don't have a complaint from. No, my question, the question now, Attorney Decladas, and maybe talk to your colleagues sa BSP, yung sinasabi nito ngayon ng Metrobank, kahit na air pa siya, and the only time na i-release nila yung bank activities sa account ng kanyang husband is to court order. In my opinion, Mr. Chair, Air siya, yeah? I think there's a BIR resolution or memorandum circular on that, sir. From? BIR based on the recent amendment of the trade law. Ano So I sinabi think, po? Ano sabi sa BIR? I cannot state, Your Honor, this perfect provision, but basically it says that if there's
death of the depositor, they just have to comply with, and the heirs just have to comply with the requirements of the BIR, and then it can be withdrawn subject to withholding of like 6%. I think I'm not sure of that. So, ibig sabihin, merong memorandum sa BIR, in the event of the death of the depositor, yung heir nila just have to comply doon sa BIR, bayaran yung mga taxes, whatever, and para ma-withdraw nila yung pera, ma-release sa kanila. Yes, Your Honor, that's my understanding based on the memorandum circular of the BIR. But that would again depend on the internal policy of the bank. Kasi nga po, BI and RCBC and especially Metro Bank, yung heir din naman kasi yung mga anak, nakapag-withdraw, na-transfer sa company ng mga anak. Meaning, yung mga anak ay nakapag-withdraw. Kasi doon sa likod, pangalan ng mga, sabi nga ni Ma'am Gina, pangalan ng mga company na ang mga owners ay yung mga anak ng counselor. So that means the counselor was allowed to withdraw. Was given access to all the information doon sa bangko. Pat kay Gina, pinagdadamutan ninyo, ang dami yung pasikot-sikot, kailangan pa mga court order, etc. Pag dito sa kabila, wala ng court order, anytime makapag-withdraw kahit na hindi na dapat. I apologize if that is the impression, Your Honor. No, but that's that not was the impression. the That's what case. happened. That's not the impression. No. Don't give me those legal technicalities. No. That's not the impression. That's what happened exactly. When you say impression, hindi pa totoo. Parang opinion lang. Hindi eh. It's a fact. I'm stating fact here. Yes, ma'am. Senator, if I may add also, I concur with attorney from the BSP. The family has done their due diligence. We have paid the 6% estate tax already. Who did pay? Kami, nung Sino kaninong pera galing doon? kaming mga bata, nagpumirma na po kami na yung estate tax babayaran na. Yung 6% of the value of the estate. Mhm. So nabayaran na po siya, merong documents na binayaran na ng mga bata sa Tandag City. Kasama po kayo doon. Opo, pumirma ako. So kaya nga that time, nag-uusap pa kami. Kaya nga after that, dapat madidistribute na yung mga assets. Yes. Diba? Real and personal properties. Pero, tama po kayo, the lady here from Metrobank cannot tell me that the impression, it's not an impression, attorney. The fact remains that you gave full access to my stepchildren and you did not give me that accord. So, therefore, pwede tayong pumunta doon sa sinasabi ng BIR kasi ito ngayon, itong Metrobank nagsasabi kailangan meron pang attorney. Magkakaiba-iba sa Your Honor. BDO. Ang sinasabi ng BDO, nung lumapit si Ma'am Gina kasi may account siya doon, kung sa amin yan, okay. Hindi ka na mahirapan pa. Even RCBC, mukhang okay na. Kaya sa Metrobank, nagmamatigas. Itong si Fabian D. Dumapit na nga sa kanya si Ma'am. Pinasa pa sa customer care. Sino ba itong si Fabian D? He's the owner of Metrobank. He's our president, Your Honor. Yes, go ahead po, Ma'am. Your Honor, I just wish to clarify, it's true that under the train law, when the train law was enacted, BIR issued two relevant issuances, allowing an heir to withdraw his share from the estate subject to withholding of 6% tax, Your Honor. That does not, however, address my point earlier that I am still prevented from disclosing information pursuant to Republic Act 1405 to a non-account holder on or to someone who is not authorized But to he's, get information on the okay, deposits. bakit Your yung Honor. ibang heir na allow na makapag-withdraw? Bakit siya hindi? Equal dapat yan. Kasi wife siya, tapos meron children itong husband niya. So equal access dapat sila. Nakapag-withdraw yung iba, ito siya hindi. Hypothetically, Your Honor, no one will be able to withdraw. Exactly. So From bakit nakapag-withdraw? Bakit meron pa rin perang lumabas at withdraw nung mga anak o stepson niya? Siya hindi nakapag-withdraw ni Sing Kunduling. Uniformly po sa amin, hindi po yan makakapag-withdraw, Your Honor. Kaya Hindi nga, ko lang po Hindi pwedeng makapag-withdraw, sagutin pero specific. nakapag-withdraw. You know, it's a fact.
I will not be, I apologize, Your Honor. I cannot confirm that in these proceedings as that is covered by bank secrecy law, Your Honor. BSP, anong opinion niyo po dito? Kasi, narinig mo kanina, yung yung mga anak, nakapag-withdraw, nabigyan ng access and all, tuloy-tuloy pa rin labas ng pera. Pero itong isa yung wife, hindi. Your Honor, what we really do with respect to the supervision of banks is to determine the bank's compliance with relevant laws, rules, and regulations. And one of that would probably the one that being told right now is the bank secrecy law. And based on the bank secrecy law, um, it should not be disclosed to other persons, not as depositors. Okay? So probably in that case, although we don't have yet the specifics about that case, probably in that case, what was provided to the children because they're I don't know if they're depositors or they co-depositors. I'm not sure. They're not the same as the wife. In that case, they should not be divulged to anyone if they are not depositors. Under that rule, Your Honor. And then under that rule, dapat, wala dapat perang lalabas. Wala dapat pera ma-withdraw. Equal. Okay. So siguro sa susunod na hearing natin, kailangan patawag siguro natin si Mr. D. Go ahead po, Ma'am Gina. Senator, if I may just add to attorney, just for the record, my husband and I have a joint account in Metrobank. So is the counselor. But again, because the estate, diba, pagka deceased na, the accounts are frozen, whether it be real property or personal property, right? Ako, when I try to withdraw, hindi ko alam na ang law pala, pag may joint account, hindi ko alam. I only found out when my husband died and taking care of the estate, I only found out po that pag may joint account ang mag-asawa at yung isa namatay, even if buhay yung isa, frozen ang bank account. Okay, I didn't know that. But when I tried to withdraw from Metrobank, they said they cannot release any withdrawals because it's frozen. Pero yung sa side ng mga bata, they allowed it. So that's for the record. May policy ang ibang bangko for a single account. I'm not gonna mention the name of the bank. So parang unique ang Metrobank, nag-iisa lang ata kayo. No? Dito for single account, depositor, NSO, certified copy of the death certificate of the depositor, tapos certified true copy birth certificate of the depositor, certified true copy marriage contract of parents of depositor, and then parents likewise deceased, NSO certified true copy of death certificate. And then number 5, certified true copy birth certificate. Is number 6, birth certificate of the depositors, and then withholding tax of 6%. And then in this case, ma-release na sa heir, even if it's a single account. Ibang bangko to. Sa bagay, iba naman siguro kayo, baka kayong unique, lahat ng bangko ay siguro ay para sa inyo, may bago kayo, iba kayong policy. I'm just stating to you, ito yung patakaran ng maraming bangko kasama na yung BDO na isa sa pinakamalaking bangko sa buong Pilipinas.